Alam nyo, ang tagal ko nang gustong mag-start ng YouTube pero hindi ko talaga alam kung paano sisimulan. But, here I am. Let's go! Ipapasok na po. Update, hindi ako nakapag-report. A lot of you nakilala ko sa TikTok na si ating mahilig magbigay ng tips pero di kayo ma-apply sa totoong buhay. Hindi ko kasi talaga alam kung paano ko ba sisimulan tong YouTube career ko, kung ano yung mga topics, ano yung mga content na ipopost ko dito, te. Magiging mukbanger ba ako? Or babae nagme-makeup content? Or isang babaeng nagbibigay ng maraming tips dito sa YouTube. And alam nyo, sobrang dami ko ring excuse para hindi mag-start ng pag-vlog. Kasi una sa lahat, ang pangit ng background ko, hindi ako makapag-vlog ng ayos kasi nakaka-distract. Nadidistract ako sa mga background ko kasi hindi maganda. Hindi ako makapag-vlog kasi wala pa akong masyadong gamit, wala pa akong mic, wala akong proper, tawag doon? Cellphone holder? Tripod gaga. Sobrang daming excuses na halos nagpatong-patong na to the point na hindi ko na masimulan tong YouTube career ko. But you know what? Forget it. Mag-start na ako mag-vlog kahit wala akong magandang background setup, wala akong magandang mic, wala akong magandang cellphone holder. Magva-vlog na ako. Ang dami kong sinabi. Doon ako nakatingin. Ayan pala ang camera. But anyways, magiging vlogger tayo. So, papasok na ako ngayon sa work and gato lagi setup ko. Hindi ba? Ganyan pag nagmamadali, hindi mo na naayos mga gamit-gamit mo. So, papunta na akong trabaho now and pero yung tsura ko, walang sukulay. Pero at least nakapag-sunscreen, mahalaga yun. Okay na yun. Well, every morning talaga ang routine. Ihahatid muna namin yung dalawang kapatid sa school and then, panghuli na ako kasi grabe, maaga lagi yung time ng elementary. Sa work ko naman, carry lang kahit pasok ako na 7:10. And kung magtatanong kayo sa isip nyo, alam ko magtatanong kayo, ang work ko kasi, I'm a student assistant sa senior high school department dito sa amin. So, kaya ang pasok ko talaga is 7 a.m. kasi ang pasok ng mga bata sa amin is 7 a.m. Kailangan ko magsulat ng mga late na mga bata. Kaya, ang kapal naman ng mukha ko, maglilis ako na late. Isa rin ako late. Pero wala silang choice. Boss ako, late kayo. So every morning, ganito yung buhay ko dito sa aking work. Kung hindi ako magpapalista at magpapapila, magpaparecite ng mga batang late, magbibilang kami ng mga paperworks. So if you're going to ask me kung mahirap ba maging SA, hindi naman. Sakto lang. Minsan kasi, wala naman masyadong pinapagawa yung mga admin or yung, let's say, mga boss nyo dito. Pero minsan dumarating yung time, di ba? Kapag time din ng exam mo sa college day mo or sa school mo sa college, doon din kasi minsan sumasabay na may exam din yung mga bata sa senior high school. Kaya, ang tendency, hindi ka makakapag-review kasi kailangan mo magbilang ng mga test papers, marami kang kailangan ayusin dito sa office, mga gano'n. Kaya, I can't say na madali, I can't say na super hirap, sakto lang. Ay, natapos din ang mga kailangan kong gawin. Hindi pa rin talaga ako sanay i-video yung sarili ko. Alam mo yun, nahihiya pa rin talaga ako kapag may nadaan na student sa may tabi ko, may padaan-daan na teacher dito sa work ko. Alam mo yung parang bigla ko nalang itatago yung cellphone ko kasi nahihiya ako. Well, sinabi ko ngayon sa isang student ko habang nagbibideo ako, sabi ko, alis kaya, nahihiya ako. Sabi niya, Parang namang hindi ka na yung nakikita sa TikTok. Parang gano'n na lang din yun kung makita ka nila in person na nagbibideo, di ba? pero kahit na diba, nakakahiya pa rin na makikita ka nila nagbibideo with your camera sa imik-imik ka. Iba naman kasi yung makikita ka nila sa TikTok
TikTok, habang nagsasalita ka nun, kumbaga gawa na yun ito. On processing. Every time na natapos ko na yung mga kailangan kong gawin every morning, like yung mga pagpapalisa ng late, lahat ng mga pinapagawa sa akin, ang ginagawa ko na sa mga spare time ko is tinatapos ko yung mga activities sa college. Like yung mga reporting ko, minsan magre-review ako kasi may quiz kami. Tulad ngayon, alam mo, kailangan kong paspasin tong reporting ko na to kasi mamaya ire-report ko na to agad mismo. And since I'm an eduk student, alam mo, normal na lang talaga sa amin na halos everyday may reporting kami. Kaya parang hindi na kami nagugulat. Ay, magre-report na pala ako bukas. Okay, gagawa na lang ako ng report. PowerPoint, ganun. And so now, gagawin ko na tong report ko kasi kailangan ko na magmadali at aaralin ko pa ito mamayang hapon kasi hindi pwede magkamali dito at comparative government to. Kailangan legit yung mga nire-report ko, dapat may mga citation kasi it's all about the government, di ba? And if you're an eduk student, lagi mong tatandaan kapag nagre-reporting ka or magde-demo ka or magtuturo ka, kailangan legit talaga yon. Kasi paniniwalaan ka nila at teacher ka malakas ang authority mo. And as much as possible, ang turo sa amin, dapat may naka-ready ka laging citation. Pruweba na tama yung sinasabi mo. Ano ba book na to? Kanina pa. So, goodbye muna sa inyo mga be. Babae, ito nagpapakahirap magbasa ng malapitan. May salamin naman siya, ayaw suotin. Time check, it's already 1:52. Ayaw mag-focus. And update, hindi pa ako tapos sa report ko. Alam nyo, ito yung pinakaayaw kong part ng paggagawa ng report. Which is yung paggagawa ng PowerPoint presentation. Malapit na report ko, wala pa akong nagagawang PowerPoint. Diyos ko, may malapit na mag-4 o'clock, kailangan ko na matapos to. Update, hindi ako nakapag-report. Kasi nagbigayan lang ng mga test paper na bagsak. Alam niyo ba, nabutol ako dito sa David Salon. And ito yung isa sa mga pinaka-favorite kong perfume na nabili ko lang sa TikTok. It is around 150 pesos lang. Very mura and very talaga nagtatagal sa damit ko. Let's go! Papasok na tayo. Papasok na ako. And this is the campus. Ito yung campus na pinagtatrabahuhan ko. Time check, it's already 6 p.m. And pupunta na kami sa last class namin today. It's already 8 p.m. ng gabi and labas na namin dito sa college. And inaantay ko yung tatay ko lumabas ng work niya kasi sumasabay talaga ako sa kanya tuwing gabi kasi ayoko talagang mag-commute kasi nakakatakot, di ba, as a girl, nakakatakot yun. Eh, yung papunta pa naman ng bahay namin, Diyos ko, kaloka, bukid talaga. Kaya alam nyo, kahit late na umuwi yung tatay ko, inaantay ko talaga. Or minsan kapag maaga siya umuwi sa trabaho, nagpapasundo talaga ako, hindi talaga pwedeng hindi. Mag-aalburuto talaga ako pag di niya ako sinusundo. Ay, Diyos ko, may birthday ata din at pagkakaingin ng video okay nila. So, I'm finally home. Kauwi na ako, bes ko. Sa wakas, pagkakatagal-tagal kong nandoon sa bayan. And unang gagawin ko is mag-shower. Nang matanggal man lang ang kaasiman ng buong pagkatao ko. Ikaw ba naman mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. ng gabi? Nandun ka sa school. Tingnan natin kung hindi ka mangasim. Ate ko, tingnan nyo naman kung gaano kahagard ang ate nyo.
Diba? Haggard na nga siya, lalo pa naging haggard. Kaya para mabawas-bawasan ang kahagardan na pagmumukha ko, ng buong pagkatao ko, magsha-shower na ako. Okay? Goodbye muna sa inyo. I'm here! Tapos na ako mag-shower, guys, and sobrang daming nangyayari ngayong araw. And syempre, sa sobrang daming nangyayari ngayong araw, of course, hindi mawawala yung pinaka-highlights, no? Alam nyo, sobrang dami kong natutunan ngayon sa major subject namin, which is yung teaching profession. Na, in short, tinatawag naming EDUC 3. Isa sa mga major subject ng mga EDUC student, EDUC course. Kapag tinake mo ang EDUC, may encounter mo tong subject na to, which is tinuturuan ng mga teacher ng tamang ethics, ano yung mga kakaharapin nila sa career ng teacher, ano yung mga dapat yung gawin kapag nagde-demo, nagle-lesson plan, mga ganon. And alam nyo, because of this subject, na-widen talaga yung knowledge ko sa EDUC or sa mga ginagawa ng mga teacher. Kasi, nung unang sabak ko pa lang or unang year ko pa lang sa pagiging EDUC student, akala ko ang mga teacher, syempre, alam ko na magle-lesson plan, pero hindi ako aware na ang dami yung gagawin as a teacher. Hindi lang kayo basta nagtuturo. Hindi lang kayo basta gagawa ng lesson plan, tapos yung nakalagay sa lesson plan, ituturo mo sa mga bata. Napakadaming gawain ng isang teacher. And isa sa mga natutunan ko kanina, ay, grabe, nakadistract naman itong malaking pimple ko sa baba. And kanina, pinag-aaralan namin kung ano nga ba yung mga katangian na dapat taglayin ng isang teacher. Wait, sinulat ko yun eh. Teka, kukunin ko. So, ito na nga, sinulat ko talaga yan kasi sabi ko, ang gandang itapik nito sa aking vlog. Isa sa mga natutunan ko na dapat taglayin ng isang teacher is yung pagiging multi-literate. Ang sinasabi lang dito is dapat as a teacher, marami kang alam gawin. Hindi pwede na yung tinake mo lang na major subject mo or yung course na tinake mo is yun lang yung alam mo kasi teacher ka eh. Dapat lahat ng subject may knowledge ka. And sabi ng professor namin kanina, kaya pala meron kaming mga minor subject or nagtitake kami ng mga minor subject, kaming mga EDUC student kasi as a teacher, yes, pag-focusan mo yung major subject na kinuha mo. Kunwari ako, social studies yung kinuha ko. Yes, nakafocus kami dun sa major subject namin, pero kailangan din namin mag-focus sa mga minor subject kasi as a teacher, kailangan hindi lang iisang alam mo. Dapat may alam ka dun. And alam nyo kasi, hindi mo may iwasan na meron ka talagang isang student na kahit wala namang connect dun sa topic nyo, magtatanong yan. And syempre, as a teacher, kailangan mo masagot yan. Kasi aminin na natin o hindi, may mga bata na sinusukat yung galing nating mga teacher. Kapag hindi mo nasagot yung tinatanong nila or masagot mo, kasi nasa isip nila kapag hindi mo nasagot yung mga tinatanong nila sa'yo, ibig sabihin, ay, si ma'am, hindi alam yung tanong ko, hindi kaya masagot. Alam mo yun? Bababa ang tingin ng mga bata. Kaya nga, di ba, as a teacher, kailangan lagi kang prepared. My God, it's Friday! Yay! Masarap sa feeling kapag Friday na, no? Ewan ko, ba't nag-enjoy pa rin ako kahit may pasok pa naman ako ng Sabado? Ay, ganyan talagang college. Hindi na nakaka-excite sa'yo mag-weekends. Kasi kung hindi ka papasok ng 7 a.m. ng Sabado ng umaga, maggagawa ka na lang ng mga pending activities mo every weekends kasi hindi mo to magawa ng Monday to Friday kasi fully loaded talagang schedule mo, babe. Sinasabi ko sa'yo. Hindi mo lang na-videoan yung genuine na lokohan natin. Di ba doon nagba-viral yung vlog, di ba? Yes. Kapag nagtatawanan kayo, tapos genuine yung asahan. Hindi scripted. Di ba? Yeah. Eh ngayon, scripted na eh. Ay, hindi na scripted. Ganda mo dyan. So, aalis na ako ng campus kasi wala naman kaming teacher from 5 p.m. hanggang, I think, let's say 7. Then 7, babalik kami kasi meron kami mga demo. Dapat na. Hindi namin pwede absent na ng demo kasi very, very important yun. Guys, so kauuwi ko lang. Grabe, sobrang na-drain talaga ako. Sobrang pagod na pagod talaga ako kanina. Hindi ko na nga na-vlog na nakauwi na ako eh. Basta pagdating ko ng bahay, nag-shower na ako agad. Nagtanggal ng kaasiman sa buong katawan. Tapos yun, na-realize ko, ay, hindi pa pala ako nakapag-vlog ng closing ng vlog ko. Closing!
So yun guys, nakita nyo buong nangyayari sa kabuhayan ko as an eduk student, as a working student. Well, yeah, being a working student isn't easy kasi, di ba, maghapon ako nasa school, then kailangan ko tiisin yung mga pagod kasi I need to work for my tuition, I need to work para, ano mo yun, for my allowance monthly. But it's okay kasi lahat naman ng hard work, I know, may payback yan. So, nang magbu-beauty sa atin nyo kasi hindi na beauty yung nakikita nyo dyan sa mukhang yan. Stress na yan mga ate ko, okay? Kaya kayo, huy, pa-subscribe naman. Pa-like naman. Tutulog na ako. Bye-bye na.